sa amin po sa AirAsia. Ang ginagawa po namin ngayon ay nag-implement po kami ng operational efficiencies at para po masigurado na kumbaga kahit po malaki yung epekto ah, ginagawa po namin ng paraan para ma-maintain yung pagiging low-cost carrier model ng AirAsia. At naiintindihan po namin din kasi na magiging malaki yung epekto nito sa ating mga pasahero. Kaya as much as possible po, makapag-implement po kami ng mga mekanismo para po kumbaga, hindi ganun katindi maramdaman ng ating mga pasahero. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga, si Ma'am Tricia Terada, Head po ng Communications and Corporate Affairs ng AirAsia Philippines. Ma'am, good morning. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po, Sir Admar at Miss Jade. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa AirAsia sa inyong programa. Opo, ma'am, pareho po kaming lalaki ha. Si Jade po ito. Oh. Yeah. Okay lang po. Ma'am Tricia, ito. Pag-usapan po natin itong epekto ng taas presyo po, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Gaano ho ba kalaki ang epekto po nito sa operasyon po ninyo? Mhm. Sa ngayon po, malaki po talaga yung epekto niyan pero inaaral pa po namin yung hakbang nito nga pong patuloy na pagbabago ng presyo ng petrolyo sa amin po sa AirAsia. Ang ginagawa po namin ngayon ay nag-implement po kami ng operational efficiencies at para po masigurado na kumbaga kahit po malaki yung epekto ah, ginagawa po namin ng paraan para ma-maintain yung pagiging low-cost carrier model ng AirAsia. At naiintindihan po namin din kasi na magiging malaki yung epekto nito sa ating mga pasahero. Kaya as much as possible po, makapag-implement po kami ng mga mekanismo para po kumbaga, hindi ganun katindi maramdaman ng ating mga pasahero. Opo. Ang Civil Aeronautics Board o yung CAB o CAB ay nagtaas po ng fuel surcharge mula level 4 patungong level 8. Ano ho bang ibig sabihin po nito at paano po ito makakaapekto po sa inyo? Mhm. Ito pong level 4 na pagtaas ng fuel surcharge from level 4 to 8, ibig sabihin po nito, ito po ay ini-implement ng ating Civil Aeronautics Board for 15 days. Within 15 days at subject to review po ulit yan. Ang ibig sabihin po nito para sa airline industry ay pwede pong magtaas ng pamasahe mag-implement ng fuel surcharge sa pamasahe yung mga airlines po natin. Magkaiba po yan for both domestic and international. Meron pong certain range lang na pwedeng itaas. At dun sa range po na yun, pwede pong yun yung pwedeng idagdag yun yung parang kumbaga window na pwedeng idagdag ng ating mga airlines sa kanilang fuel surcharge. So ibig sabihin po niyan, maaari pong magtaas ng pamasahe, pero po within the limits and hindi po siya basta-basta rin. Kailangan din po siya i-apply ng ating mga airline business sa CAB bago po siya ma-implementa. At ang sabi nga ng CAB, batay sa kanilang inaprobahang fuel surcharge, ay yung range ay magmumula po sa 253 pesos hanggang 787 pesos for domestic passengers. Dagdag po yan. At for international passengers naman, hindi ako nagkakamali, nasa higit pa. Itong range po para po sa... Nasa 800 to Ayun. 30 to 6,208 pesos po. Opo. So ito ay sapat ho ba sa operational ng AirAsia Philippines at sa iba pang mga airlines sa tingin po ninyo? Sa ngayon po hindi pa pinag-aaralan pa po kasi yan sa at least for AirAsia po hindi rin po kasi kami basta-bastang nagtataas dahil nga po ito naman po ay kailangan pa namin i-apply and at the same time talagang inaaral po namin dahil nga po kami ay isang low cost carrier. So as much as possible, ginagawan pa po talaga din namin ng paraan para po siguraduhin na yung mga presyo ng aming flights ay abot kamay pa rin po
po, despite the circumstances po. So yan po, matindi pa po yung pag-aaral, ongoing po yung pag-aaral namin, ano, dahil po bukod nga po, binabalanse namin yung epekto at epekto sa negosyo, tsaka po yung magiging epekto rin sa aming mga pasahero. Opo. Hindi ho ba usually 1 month po yung pagre-review ng CAB o CAB po pagdating po sa fuel surcharge? Ngayon, ginawang 15 days na. Opo. Ano po ibig Tama po. sabihin nun? Normally, 1 month po. Pero dahil nga po sa utos ng ating Transportation Secretary na si Secretary Juan Lopez po ay pinabilis po muna. Pinabilis po sa pagkakaintindi natin yung pagre-review po ng fuel surcharge. Dahil nga po mabilis din po yung pagbabago nitong ah, presyo ng petrolyo natin. Opo, tama ho ba pagkakaintindi intindi ko ma'am na baga although yung CAB ay nagbigay o nag-approve po ng dagdag na o yung extra fee nga dito nga sa presyo ng tickets, eh depende po yan sa airline kung i-apply nila same sa inaprubahan or hindi. O po pwede ring less Tama. doon sa itinakda ng CAB. Tama po, opo. Nakadepende po yun sa airline. Actually, hindi siya automatic, although nag-level 4 to 8. Kaya nga po nung sinabi ko kanina, kailangan pa rin po yan i-apply ng airline sa ating Civil Aeronautics Board. So, hindi po siya agad-agad na dahil meron na umakyat po ng mula level 4 to 8 ay pwede na basta-basta magbago. Subject to approval din pa rin po yan ng ating Civil Aeronautics Board at dapat within the range nga po. Again, for domestic flights, dapat nasa ano po yan, may certain level lang po yan na 253 to 787 at kung international flights from 835 pesos hanggang 6,208 pesos. So within the range po pa rin dapat. At ito'y ipatutupad batay sa anunsyo next month, April 1 hanggang 15, itong fuel surcharge sa itinakda ng Civil Aeronautics Board. Mhm. Base po sa memo ng Civil Aeronautics Board, tama po yan at subject to review po ulit yan after 15 days. Depende po sa paggalaw ng presyo ng petrolyo. Pero ang malinaw ngayon, ang AirAsia ay walang dagdag na pasahe pa o sa pamasahe. Hindi pa kayo nagdagdag ng inyong presyo sa tickets. Sa ngayon po, opo, inaaral pa rin po namin yung susunod pong hakbang. Opo. Sa ngayon ba, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ay dahil nga dito sa epekto ng taas pasahe, taas ng yung presyo ng langis, eh kumukonti ho ba yung mga travelers po natin? Ano bang monitoring po ninyo? So ngayon po, too early to say actually kung kumonte or hindi, kung pagbabasihan po natin yung datos dahil ano rin po kasabay po kasi din niya yung Holy Week, so peak season din po. So kung pagbabasihan po yung datos, may ano pa rin po siya, kumbaga ano pa rin siya, same level pa rin po dun sa mga expected natin kapag Holy Week at lalong papalapit pa rin po ito. Pero kumbaga in the long run, long term, naturally, inaasahan po natin na magkakaroon po ito ng epekto dahil nga po kung talagang tataas in general po yung pasahe ay ano po siya parang natural and normal effect po talaga na talagang iko-considera ng ating mga pasahero, ng ating mga mananakay yung syempre yung gastos po sa airfare. Hindi rin naman po biro yung gastos, 'di ba, kapag lumilipad tayo. So isa po 'yan sa mga inaalala at kino-consider po na kapag gumagawa po kami ng mga desisyon. Binibining Tricia, magandang umaga, si Admar po ito. Clarify ko lang po. So, sa darating po na Holy Week, mabahaba rin po yan ng mga araw, wala pa pong asahan na madadagdag sa presyo ng ticket po ninyo sa AirAsia? Sa ngayon po, hindi ko po talaga masabi pa
kung magdadagdag by Holy Week kasi po depende pa po yan talaga sa pag-aaral at dun po sa magiging desisyon ng aming management at yun pa po subject pa rin po yan for approval ng CAV. Ang masasabi ko lang po ngayon, ang sigurado po sa Holy Week ay kumbaga para po dun sa ating mga kababayan na nagpaplano na lumipad, magbakasyon nitong papalapit na Holy Week ay mag-book na po as early as now or kung halimbawa kung may naitatabi man at kung planado talaga ito, mas maganda po talagang mas maaga. Dahil ang trend naman po, tuwing papalapit na po yung araw ng alis natin o yung petsa ng pag-alis natin, mas nagmamahal po talaga yung presyo ng airfares. Kaya po, wag na po natin antayin na kumbaga paalis na tayo. Kumbaga alam na natin na ang biyahe natin ay next week or in the next 2 weeks. Mas maganda po, mag-book na po tayo ng mas maaga. Wag na tayong mag last minute dahil mas mapapamahal po talaga tayo dyan. Lalo na po peak season po ang Holy Week. Wala naman pong timeline, ma'am, kung kailan kayo mag-a-anunsyo po tungkol doon sa posibleng paggalaw nga ng inyo pong singil sa fair. Wala po, hindi po talaga siya masabi sa ngayon. Kasi po, yun nga po, marami pong factors na kino-consider at yun nga po, hindi po siya agad-agad na pwede nating i-implement. Opo. So ang best na advice pa rin natin sa ating mga mananakay ng eroplano mas makatitipid pa rin sila pag mag-advance booking sila. Halimbawa, mga ilang months pa yung lipad nila, pwede na sila mag-advance booking. Yun pa rin po yung ipinapapayo nyo po. Yes, Sir Admar. Opo, yun po talaga yung payo namin kasi base po talaga sa trend, gano'n naman po nangyayari, no? Dynamic pa rin po yung pricing and at the same time, dahil nga po din sa sitwasyon natin na hindi natin alam kung hanggang kailan po magtatagal yung pagbabago-bago ng presyo ng petrolyo, mas mainam na kumbaga ngayon, planuhin na talaga natin yung ating mga biyahe at mag-book na po tayo as early as now and para po ma-maximize natin yung ating mga budget. Opo. Ma'am, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron po bang schedule always ang pagtataas, pagbaba ng presyo ng ticket and at the same time sa mga kagaya po nito, meron po, halimbawa, kung hindi naman ito first time na nangyari po, no? Diyan sa gitnang silangan, even before pa, nung unang sigalot din dyan. Kumbaga, kailan yung huli ninyong pagtaas na may kaugnayan po doon sa issue dyan sa gitnang silangan? Bale po, wala po naman talagang specific schedule kung kailan magtataas at bababa yung presyo. Kasi nga po, ang airline business po ay dynamic po. May tinatawag po tayong dynamic pricing. So, wala pong specific schedule kung kailan magtataas at magbababa. At gaya rin po nung nabanggit ko kanina, lahat naman po kasi din yan ay depende po sa ating kumbaga hindi po tayo pwede basta-basta ring magtaas dahil po tayo ay regulated ng ating CAB. At kung kailan yung huling pagtataas, for at least for AirAsia Philippines yun po hindi pa po, pero sa aming parent company sa AirAsia X, may mga ilan-ilan pong tinatawag po kami EOCs o yung kumbaga kung i-limanize po natin branches na nagkaroon na rin po ng pagtataas. Pero sa AirAsia Philippines po, wala pa po, patuloy pa rin po yung pag-aaral natin. Opo. Yung possibility naman po, ma'am, na nakikita ninyo sakali man na makapag-decide, no, na magtaas talaga kasi dito nga lang sa mga sa mga motorista natin, grabe po yung itinaas. Umabot na ng 100 plus pesos kada litro yung crudo po. Sa side po ninyo, if ever man po na talagang magtataas kayo, nakikita nyo ba yung possibility na bababa yung mga pasahero? And at the same time, magbabawas din ba kayo ng flight para yung parang sa isang liparan, at least mapuno-puno yung isang eroplano po? Mayroon po ba kayong ganyang nakikita rin sa hinaharap? Yung pagbaba po ng bilang ng mga pasahero, isa po yan sa mga inaalala ng
and yung mga kinukonsidera po sa paggawa ng desisyon at ina-expect din po naturally dahil nga po gaya ng nabanggit ko kanina, meron yun po naman yung trend na syempre po kapag mataas masyado yung presyo o than the normal at yung kakaiba nga din po yung sirkumstansya na kinapapalooban nating lahat ngayon, kinoconsider po yan din ng ating malamang kinoconsider po yan ng ating mga pasahero na ah, along with the other expenses po. So, madalas naman po yung pagta-travel ay hindi naman po talagang kumbaga sa kumbaga sa priority sa order ng gastusin ay hindi naman po siya normally priority ng karamihan, hindi po ba? So, inaasahan po namin na talaga magiging malaki rin po yung epekto niya sa dami ng passengers, at least for AirAsia Philippines. Opo. Opo, clarify ko lang ma'am. Simula nung nag-umpisa yung issue dyan sa gitnang silangan, may na-monitor na po ba kayong significant? Though nabanggit nyo, hindi pa naman kayo nagbabago talaga ng halaga ng inyong fare mula noon hanggang sa kasalukuyan. Sabi nyo nga, pinag-aaralan nyo pa. Pero meron na po ba kayong nakikitang significant na pag-decline sa inyo pong sa abroad, sa international, or sa domestic, or still, same pa rin? Kayo ngayon, tinagurang low-cost airline po. Nandun pa rin po ba yung sigla sa kasalukuyan, though hindi pa kayo nagbabago ng inyo pong singil? Sa ngayon po, same pa rin po, wala pa po kaming major difference na nakikita. Again po, too early to tell po at this time dahil nga po mahirap din po siyang ma-determine ngayon dahil po papalapit po yung Holy Week. And normally po, kapag Holy Week, mataas din po talaga yung booking and yung bilang ng ating mga pasahero. At papaalala ko lang po dahil Holy Week po, isingit ko na lang din po na simula po March 29, ang AirAsia International flights po ay lilipat na po sa Terminal 1, NAIA Terminal 1 mula po sa NAIA Terminal 3. Yun po yung bagong tahanan ng ating mga international flights, habang yung mga domestic flights naman po ay mananatili pa rin po sa Terminal 2. Opo, hindi lang po Holy Week ang magiging upcoming na mga bakasyon, no? Nandyan na yung panahon ng tag-init or tawag ng ating mga kababayan din ay summer season. So mas maigi, mas aga mag-advance sa booking na talaga. Pero ito yung curious question lang po ma'am, last na lang po mula sa akin. Dito naman po sa issue ng charter po ng aeroplano ng AirAsia. Pwede po ba yun, ma'am? Halimbawa, doon sa gitnang silangan, kung may mga i-repatriate, open po bang AirAsia? May nag-offer na po ba sa inyo? And nag-open din sa gobyerno? Curious lang po ako, ma'am. Sa ngayon po wala naman pong offer, wala rin tanong. Siguro malaki factor din diyan ay dahil wala po kaming eroplano sa AirAsia Philippines. Sa AirAsia Philippines at least na bumabiyahe po o may ruta po sa Middle East. Huli na lang siguro, Ma'am Tricia, si Jade po ito ulit. May aasahan ho bang mga promo ang ating mga kababayan, lalo't paparating na po yung Holy Week at summer season? Sa ngayon po, isa po yan sa ating mga inaaral. Siyempre po, kinoconsider din po natin yung paglalagay ng mga promo fare. Dahil nga po sa impact nitong ating pagbabago-bago ng presyo ng petrolyo. At wala rin ho ba kayong mga gagawing mga pagbabagong hakbang bilang paghahanda na rin sa Holy Week? So ngayon po, ang pinapayo po namin it's more of reminding yung ating mga passengers na yun nga po, yung pagbabago ng ating terminal assignments mula po Terminal 3 ay lilipat na po yung ating international flight sa Terminal 1. Kaya po inaabisuhan po natin yung ating mga pasahero na agahan po yung pagpunta sa airport para sa kanilang mga biyahe at least 3 to 4 hours po, lalo na po dun sa ating mga international flights dahil nga po magbabago na po ng terminal ang AirAsia International flights mula Terminal 3 papunta pong Terminal 1, pero ang domestic flights po ay mananatili pa rin sa Terminal 2. But just the same, ulit-ulit po namin pinapaalala na mas maganda po kung mas maaga kayong makakapunta para po iwas abala na rin po sa pag-check-in at ayun nga po, yun at pinapaalalahanan din po namin lahat to
always come ready with your documents at yung mga bagahe po. Siguraduhin po na kahit wag na kung maaari po timbangin na natin bago tayo pumunta sa airport para rin po masiguro natin na well within the weight limit yung ating mga bagahe at hindi na po tayo mahirapan din pagdating po sa ating pag-check-in. At kung ano rin po, meron din po kami ng AirAsia Move app para po pwede na rin gawin yung online check-in para po hassle-free yung ating biyahe. Alright, maraming salamat, Ma'am Tricia, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po. Maraming salamat po, Sir Admar at Sir Jade. Ayan, maraming salamat mga kababayan. Si Ma'am Tricia Tirada, Head po ng Communications and Corporate Affairs ng AirAsia Philippines.